pagsasagawa ng hearing at pagsasagawa ng desisyon bilang isang impeachment court, ang sabi ng saligang batas, yan ay exclusive to the Senate only. So kapag ikaw ay na-convict sa impeachment court sa Senado, on those grounds of impeachable offenses, ikaw ay may kaakibat na accessory penalty na perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin po, either elective or appointive position, hindi ka na po makakapasok sa anumang tungkulin o opisina o anumang posisyon sa gobyerno. Yan po ang accessory penalty pagdating po sa impeachment conviction. Kaya atat na atat po si Marcos, si Romualdez, kahit gumigimik pa si Bongbong Marcos na para bagang wala siyang pakialam, hindi siya interesado, he distances himself now dito sa kapuna-puna na pag-reject ng taong bayan sa pagpupumilit nilang magkaroon ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngayon dumidistansya si Marcos. Pero alam natin, hindi lahat yan uusad. Hindi maglalakas loob itong sila Martin Tambaluslos at mga alipuris niya na gumawa ng mga hakbang na magpapalubha sa mga banggaang pangpolitika at magkakaroon po ng malaking epekto sa mga political alignments, kagaya po nitong impeachment na ipinilit at may ginamit pang panunuhol with no less than Congressman Toby Chanco na nagbubulgar. Hindi po lahat yan mangyayari without the approval or the go signal of the President. Kaya po, hindi pwede maghugas kamay, mga kababayan, mga kapatid, si Marcos dyan. Okay. So, natulog po itong impeachment complaints nila mula February hanggang June sapagkat kasalanan din po yan ng House of Representatives. Sa kanilang kagustuhan na ipilit itong chapsoy at pansit kanton na impeachment complaints nila laban kay Vice President Sara Duterte. Thank you, Jenny Cross. Mag-ingat ka, Eric. Thank you, nababasa ko. Dito rin sa mga nagbumabati kay Eric, no? Kay na Heidi Ching. Ipinilit po nila Martin Romualdez. Siyempre, may compass na go signal ni Marcos. At the very last hour of the last day of the session before the break noong February, I think February 5 or February 7 something. Basta nasa unang linggo ng Pebrero yata yun nangyari, na ipinilit po na ipaakyat ang complaints for impeachment or the articles of impeachment doon sa Senado na mga mag-aalas 7 na ng gabi at pa-adjourn na ang sesyon upang ideklara na magkaroon ng break o recess. Hindi naabutan ng recess, hindi po ito officially naging bahagi ng legislative pending calendar of matters na tatalakayin ng Senado dahil nag-adjourn for recess ang Senado nang dumating itong articles of impeachment. So, wala, hindi mapipilit ng House of Representatives o nila Martin Romualdez at ng kanilang mga operatiba sa CPP, NPA, NDF at nila Hontiveros na magpatawag ng special plenary session ang Senado para